Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating puntong kukunin sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 4, talata 17 hanggang 23. Ang sabi po dito, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisiyan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. Noon di, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na si Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahawyuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuturo sa mga sinagoga at ipinangangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Yan. So ito sana yung itatapik ko po doon sa gawain, no? Kaso na-cancel dahil nga masyadong malamig ngayon, no? So kaya kinancel, no? So ito sana nga January 25, no? So dito mga kapatid, ito ay tungkol sa pagtawag ng Diyos. Tayong lahat ay alam naman natin na marami ang tinatawag pero kukunti ang mga tumutugon. At sa mga tumutugon, sa mga pinili ng Diyos, kunti lang ang nananatili. Ang Diyos ay patuloy na tumatawag at maraming tao ang hindi nila napapansin o binabaliwala nila yung panawagan ng Diyos. Diba? Kasi masyado ang tao minsan busy sa mga bagay sa mundong ito. No, maraming mga nakapokus sa mga problema nila, paano paunlarin yung buhay nila, paano yumaman, paano umunlad yung kanilang mga negosyo. Marami silang iniisip. Iba yung focus nila. Kaya hindi nila nakikita na sila ay tinatawag ng Diyos. Kapag 'di ba, pag nagtatrabaho ka at masyado kang busy, no, yaka-focus ka dun sa trabaho mo, minsan kahit may tao na sa paligid mo o kaya may tumatawag sa iyo, hindi mo napapansin, 'di ba? Hindi mo naririnig yung kanilang pagtawag sa pangalan mo o kaya may tinatanong sa iyo, no? Hindi mo naririnig, 'di ba? Kasi bakit? Kasi naka-focus ka busy ka sa isang bagay na ginagawa mo. Minsan ganun din tayo mga kapatid, masyado tayong busy sa mundong ito, kaya minsan hindi natin naririnig yung tinig ng Diyos na tayo ay tinatawag. So dito may kita natin si Jesus nang nabalitaan niya na si Juan Bautista ay nakulong na. So medyo limitado na yung magagawa ni Juan Bautista para mangaral ng salita ng Diyos. At siyempre yung pagbabautismo, no? Isa yun sa sa panawagan, no, ni Juan Bautista kasi preparation yun no, alam naman natin yung bautismo ay preparation na pagbubukas, no, sa buhay Kristyanismo, no, buhay pananampalataya kay Kristo, no. Kaya may kita mo after ni Juan Bautista, pasok ang ating Panginoon Hesukristo, di ba? So dito may kita natin na hindi napuputol, no, hindi natitigil yung pangangaral ng salita ng Diyos. Kapag merong nawala, merong ipinapalit ang Diyos, di ba? It's the reality sa buhay. Kaya nga hindi tayo pwedeng isipin natin na masyado tayong mahalaga. Kunyari ako mangangaral, di ba? Sabihin ko, masyado akong mahalaga sa gawain, masyado akong mahalaga sa ministry namin, no? Kapag nawala ako ay mahihirapan sila, malaki ang magiging epekto nito sa gawain, sa prayer meeting kasi nawala ako no? Pero tandaan natin,
Pag nawala tayo, merong ibabalik, may ipapalit ang Diyos sa atin, di ba? Kaya hindi natin pwedeng isipin na mahalaga tayo. Kaya nga si tinuturo ni Jesus sa atin, tayo yung mga lingkod na walang kabuluhan. Di ba? Kasi madali lang po tayong palitan, no? It's reality. Hindi pwedeng tumigil yung pangangaral ng salita ng Diyos. So may kita natin yung pinangangaral ni Juan Bautista at ang pinangangaral ni Jesus. The same lang naman di ba? Yung pagsisihan at talikdan yung ating mga kasalanan dahil malapit na yung paghahari ng Diyos. Yun naman talaga yung yung pinaka-message ng gospel di ba? Yung tao ay magbalik loob sa Diyos, no? Message kasi ng yun, ng kaligtasan. So yun naman yung pinaka buod, no? Yun ang pinaka purpose bakit ang tao bakit ipinangangaral yung salita ng Diyos na ang tao ay magbalik loob at tumalikod sa kasalanan. So dito unang tinatawag tayo ng Panginoon, tayo ay magsisi o tumalikod sa ating mga kasalanan. It's a call of repentance. Bakit mga kapatid? Kasi tayong lahat, mga kapatid, ay kandidato tayo sa impyerno. Kaya nga ino-offer ng Diyos yung kapatawaran, di ba? Kasi ayun ang talaga Yun talaga yung patutunguhan natin Diba? Kasi kung wala ang Lord, kapag hindi tayo tumalikod sa ating mga kasalanan, doon talaga yung natin Doon talaga yung punta natin, no? Kahit gusto mo mang pumunta sa langit, pero kung hindi natin tatalikdan, hindi tayo babalik sa Diyos at tatalikdan yung kasalanan natin, gustuhin man natin pumunta sa langit, imposible. Di ba? So dito makikita natin mga kapatid, yung call of repentance, siyempre una dyan is turning to God, no? Kasi nang wala pa tayo sa Panginoon, tayo ay namumuhay sa kasalanan, nakaharap tayo kay Satanas, di ba? Kaya yung pamumuhay natin hindi makalangit, no? Impyerno yung pamumuhay natin. Mahilig tayong gumawa ng kasalanan, di ba? Namumuhay tayo hindi sa kalooban ng Diyos kasi yung sinusunod natin yung laman natin, no? Yung sinusunod natin hindi yung kalooban ng Diyos kundi yung yung gusto ng demonyo, di ba? Kasi yung demonyo, gagawin lang naman ng demonyo na ni Satanas, mga kapatid, i-feed tayo ng lahat ng gusto natin, di ba? Diba? Ganun lang naman yan Gagawin ng demonyo lahat ng gusto mo. Yun ang ibibigay ng demonyo. Hindi tayo kukontrahin ng demonyo. Hindi tayo kukontrahin. Di ba? Kasi kapag wala tayo kay Lord, yung gusto kasi natin, hindi naman yung mga makalangit na mga bagay. Di ba? Masyado tayong greedy, makasarili. Di ba? Kung madali tayong magalit, no? Gagawin lang naman demonyo yan, i-feed ka lang di ba? Kung masyado kang mataas ang tingin mo sa sarili mo, i-feed ka lang ng demonyo, no? Hindi ka sasawayin ng demonyo, di ba? Kasi wala tayo sa Diyos kaya yun ang design ng puso natin di ba? Pero kailangan ayun ang buhay natin dati. Kaya kailangan natin ng repentance, magpagbabalik loob sa Diyos, di ba? I-turn natin yung sarili natin sa harapan ng Diyos, diba? Ayun ang doon ayun ang pinaka dapat nating gawin yung bumalik loob tayo sa Panginoon at talikdan yung ating mga kasalanan. Kasi mahihirapan tayong talikdan yung ating mga kasalanan kung hindi muna tayo haharap sa Diyos, kung hindi muna tayo magbabalik loob sa Diyos, mga kapatid, mahihirapan tayong talikdan yung kasalanan natin. Parang yung mangyayari niyan, yung parang may every year may New Year resolution tayo, di ba? Pero yung buhay natin wala pa ring solusyon, wala pa ring pagbabago. Kasi mahirapan talaga tayo, mga kapatid, na talikdan yung kasalanan natin. Mahirapan talaga tayong baguhin yung buhay natin kung hindi tayo magbabalik loob sa Diyos. Kasi ang Diyos ang magbibigay sa atin ng strength, ang Diyos ang magbibigay sa atin ng biyaya, ng lakas para ating matalikdan yung mga kasalanan natin. Kasi kung sa atin lang kakayanan, mahirapan tayong baguhin buhay natin. Kasi ang magbabago lang ng buhay ng tao, walang iba, ang Diyos. 'Di ba? Maraming mga mga testimony. Maraming tao, sakit ng ulo ng lipunan, ilang beses nang nakulong, nakapatay, ng loko ng kapwa nila tao. Sinusuka na nga ng komunidad, ng society. Kasi kahit nga magulang niya pamilya niya, sinusuka na. Kasi bakit? Kasi
hindi na nila kaya no? Hindi na nila kayang baguhin, hindi kayang baguhin ng pamilya, ng sosyudad, ng eskwelahan, ng gobyerno, hindi kayang baguhin. Pero nagulat sila, no? Isang araw sa buhay ng taong ito, na-encounter niya yung salita ng Diyos, na-encounter niya ang Panginoon sa buhay niya. Biglang nag-twist, di ba? Nag-twist yung buhay, nagbago. Kasi ang tunay na makapagbabago ng buhay ng tao, ang Diyos mismo. Di ba? Ang Diyos di ba? So dito mga kapatid, tayo ay tinatawag for repentance, no? Yung pagbalik loob natin sa Panginoon at yung pagtalikod, no? Kaya kailangan natin munang magbalik loob sa Diyos kasi mahihirapan tayo na baguhin yung buhay natin, tumalikod sa mga kasalanan kung wala ang Panginoon. Kaya kasabi niya doon, kasalanan sapagkat malapit ng maghari ang Diyos. Yung sabi sa may verse 17, no? Maghari ang Diyos. Malapit na maghari ang Diyos. Kasi mahirapan tayong pagharian ng Panginoon kung hindi tayo magbabalik loob muna sa Kanya at magsisi ng ating mga kasalanan at tumalikod sa kasalanan na ginagawa natin. Mahirapan tayong pagharian. Kasi alam naman natin, ang naghahari sa atin, siyempre, nang wala tayo sa Panginoon, siyempre, demonyo. Si Satanas, yun naghahari sa atin. Diba? Kaya puno tayo ng mga kasakiman no? Yung inggit nandun sa atin, yung mga sama ng loob, yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos, yun ang ginagawa natin. Kasi yung naghahari sa buhay natin, no, aminin man natin sa hindi demonyo, no, si Satanas yung naghahari sa atin. Kasi nga hindi yung kalooban ng Diyos yung ginagawa natin So ngayon, sa ating pagbabalik loob sa Diyos, pagtalikod sa ating kasalanan, ngayon, nang tinanggap natin ang Panginoon sa buhay natin, siya yung naghahari. Dahil sa inyo yung naghahari, ang Diyos yung magbibigay sa atin ng biyaya Yun ang kagandahan sa Diyos. Pag tinanggap natin siya yung mag-i-equip, siya yung magbibigay sa atin ng kakayanan, no? Kasi alam ng Diyos, weak tayo, mahina tayo. Siya yung magbibigay sa atin ng kakayanan. Diba? At dahil siya na yung naghahari sa atin, ang desire na ng puso natin, yung kalooban na ng Diyos. Yung kalooban na ng Diyos, yung hinahanap natin, yun na yung hinahangad natin. Diba? Kahit meron man tayong gustong gawin, kinukonsulta pa rin natin sa Diyos. No? Inaalam pa rin natin, Lord, ito ba yung kalooban mo? Diba? Kasi alam natin, dahil tayo mananampalataya, na ang pinaka-the best na desisyon, yung pinaka-the best na dapat masunod, hindi yung atin, kundi kung ano yung plano ng Diyos, yung purpose ng Diyos. Kaya nga nandun din yung salita ng Panginoon. Diba? Kasi hindi natin malalaman yung ano ba yung purpose, ano ba yung dahilan, o ano ba yung dapat natin gawin kung wala yung salita ng Panginoon. Kaya nga, kapag tayo ay nakabalik loob sa Panginoon, yung ating nang desire ng puso natin is alamin yung kanyang kalooban. No? Kaya nga sabi, Bible is the will of God and the will of God is the word of God. Diba? Yung salita ng Diyos, ito yung kalooban ng Panginoon at ang kalooban ng Panginoon ay yung kanyang salita. At sumunod dito, no, sa paglalakad ng ating Panginoon, nakita niya si Simon, si Pedro, si Andres, yung magkapatid na Juan at Santiago, no? Tinawag ng Panginoon para maging mamalakayan ng tao. So after nating magbalik loob sa Diyos, talikdan yung ating mga kasalanan, naghari ang Panginoon sa buhay natin, doon tayo tinatawag naman ng yung calling natin na magpahayag ng salita ng Diyos. Yun na yung meron na tayong calling, diba? Kung ano yung dapat nating gawin. Diba? Kaya nga sabi doon, sumunod kayo sa akin. So, kailangan maghari ang Panginoon sa atin kasi magiging follower na tayo ng Panginoon. Ibig sabihin, pag follower ka na, ikaw yung susunod, di ba? Hindi tayo yung masusunod. Kaya nga follower tayo no? So, tayo yung taga-sunod ni Kristo. So, ibig sabihin, ang pagtawag ng Panginoon sa kanila, tumugon agad sila, no? So, may kita natin dito mga kapatid, yung naging priority na natin, hindi na yung mga bagay sa mundong ito. Diba? Kasi makita mo natin doon, iniwan nila yung kanilang lambat, yung kanilang ama, yung kanilang bangka at sumunod kay Jesus, diba? Talagang nandun talaga nakita nila yung
yung kahalagahan ng panawagan ng Panginoon. So yung naging priority na nila ngayon, wala nang iba kundi si Kristo, di ba? So dito mga kapatid, siyempre pag tinatawag tayo ng Panginoon, marami talagang mga bagay na iiwan natin sa mundong ito. Yung way ng pamumuhay natin, ha? Siyempre yung mga ginagawa ng mga barkada mo na alam mong hindi na ayon sa kalooban ng Diyos, siyempre iwas ka na doon, di ba? Marami talaga yung pananamit natin, yung pag-uugali natin, yung pananalita natin, di ba? Lahat ng ginagawa natin ngayon, ginagawa natin for the glory of the Lord, di ba? Ano na nag-iiban talaga, no, kapag tayo ay sumunod sa Panginoon. Siyempre dito talagang iniwan nila yung lahat. Kasi siyempre tandaan natin sa panawagan ng Panginoon, may tinatawag kasi na mga full-timer, may mga part-timer, no? Pero alam naman natin sa paglilingkod sa Panginoon, in reality, sa pananampalataya, wala namang full-time, walang part-time, di ba? But ang sinasabi ko lang dito yung ano, katulad sa Pilipinas, no, na sa Pilipinas ako, pag sinabi mo full-time ka, ano kasi yun buong linggo, hindi ka talaga makakapagtrabaho talaga, yung katulad na, yung katulad dito sa Canada na may trabaho ako na 7 to 3 o'clock, di ba? Tapos ito 3:30 hanggang 11:30. Kahit nilang isang trabaho lang, di ba? Kasi sa Pilipinas, lalo sa amin sa Iloilo, may mga prayer meeting na hapon tsaka gabi, di ba? So hindi ka talaga yung makakahanap ka ng magtatrabaho ka kasi magiging conflict pag inassign ka sa sa isang gawain na hapon, di ba? So talagang hindi ka talaga makakapagtrabaho, no? Lalo kung buong araw, kunyari na-assign ka sa ibang lugar, di ba? Na mission ka, katulad sa akin, na missionary, di ba? Dinadala ka sa isang lugar, doon ka talaga. So, hindi ka talaga yung makakahanap ng talagang yung trabaho, Pero siyempre, pwede ka naman magtanim-tanim. Yung magiging mo lang is, meron kang personal na yung meron kang, kunyari, kung may lupa ka, di ba? Makakapagtanim ka, makakapag-alaga ka ng mga hayop, no, para i-sustain din yung pangangaral mo, yung pagmi-mission natin sa Panginoon, di ba? Kasi hindi naman pwedeng idepende na lang natin lahat sa ministry, no? Kasi kahit naman kala San Pablo, gumagawa sila ng lambat, di ba? Para mayroon silang hindi rin sila maging pabigat, no? Yung kasi minsan yung nagiging problema, no? Tandaan natin dito sa gawain, mga volunteer tayo, volunteer, di ba? Kaso minsan ang nagiging problema pag tumatagal na sa paglilingkod, masyado na tayong mapaghanap. Doon kasi minsan nagkakaroon ng problema yung mga naglilingkod sa Panginoon. Nang tinawag tayo dito volunteer, di ba? Talagang tayo pa nga yung talagang pa natin sarili natin, Lord, gamitin mo ko kahit saan mo ko larangan na gamitin, na dahil sa nadama natin yung kapatawaran ng Diyos, talaga naman gusto natin maglingkod, di ba? May tanggapin ka man o sa wala ka naman pakialam dun di ba? Basta sa iyo, makakanta ka sa Panginoon, makapangarap ka ng salita ng Diyos, hindi mo tinitignan yun Kasi ang problema ngayon na medyo tumagal na, no? Nagka-posisyon na, minsan yun na yung tinitignan, no? Mapaghanap na. Di ba? Mapaghanap na. Hindi ganoon mga kapatid. Kasi sa Biblia naman tinuturuan no? Hindi tayo dapat yung maging pabigat, di ba? Hindi man tayo, kunyari, may pangangailangan ka, hindi man niya maibigay ng ministry o ano pa man, alam naman natin ang Diyos hindi nagpapabaya Ang Diyos naman yung nagpro-provide di ba? Ang mahalaga lang dyan palagi nating i-check yung puso natin, no? Yung isip natin, yung puso natin, i-check natin mga kapatid. Di ba? Huwag tayong masyadong mapaghanap, di ba? Kasi pag masyado na tayong maraming hinahanap, doon na minsan nagkakaroon ng problema, no? Masyado na tayong nagrereklamo, ayaw na nating sumunod. Doon talaga mag-uumpisa yun mga kapatid. No? Ano na yan? Kung saan pa tested and proven na marami minsan yung nahihiwalay sa gawain, marami yung nagkakaroon ng mga problema kasi nga marami nang hinahanap, di ba? Kaya ang sabi, fix your eyes unto Jesus Pag
pag naglilingkod tayo sa Panginoon, ituon lang natin yung paningin natin sa Panginoon. Diba? Kasi kung ililis natin paningin natin, marami tayong mahahanap. marami. Kasi wala namang perfectong Talagang yan, mga kapatid. Kung mali lang, madaling maghanap ng kamalian ng kapwa. Madali. Kaysa yung maghanap ka ng kabutihan. So dito mga kapatid, sumunod sila yung panawagan may calling ka, tinawag ka ng Panginoon, ang response natin is dapat yes, sumunod tayo. Wala na silang sinabi, Lord, sandali lang, di ba? Wala na silang mga excuses. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, wala tayong masyadong marami tayong mga excuses na mga dahilan sa buhay. Di ba? Ang inisip natin, naunawaan naman ng Panginoon to ganito hindi ganoon mga kapatid Diba? Pag yes Lord ka sa Panginoon, wala ka na masyadong maraming excuses. Kasi bakit? Parang sinasabi mo sa Panginoon, sandali lang Lord, parang mali ka yata, di ba? Pag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ang nagsabi, wala kang dapat idahilan. Kasi alam ng Diyos. Di ba? Alam ng Diyos bakit ka tinawag, alam ng Diyos bakit niya pinagagawa yan sa iyo. Di ba? Alam ng Diyos kasi pag question mo na, parang ang dating, mas marunong ka pa sa Diyos. Diba? Parang mas marunong ka pa sa akin Diba? Ang tungkulin natin bilang mga lingkod ng Diyos ay sumunod sa Diyos. Ganun lang yung kasimple. Di ba? Pwede mo bang turuan ng Diyos? Sabi mo, Lord, sandali lang medyo Hindi ganun mga kapatid. Ang tinuturo sa atin ng Panginoon is total na pagsunod sa Kanya. Kaya nga, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, di ba? Buong isipan Kasi doon natin mapapatunayan sa Diyos, yung talagang natin, yung full trust natin sa Kanya. Mostly kasi kapag tayo ay kune-question na natin o kaya medyo na tayong mga dahilan, na yung personal na yun diba? Hinahaluan na natin ng personal yung paglilingkod natin. Ay sandali lang Lord, yung may mga taong maraming dahilan. Hinahaluan kasi na ng personal na yun Minsan kasi nagiging problema minsan kapag hindi na tayo komportable, di ba? Parang hindi ata komportable yan Ganun minsan katulad dito sa Canada. Pag sa Pilipinas, nasanay ka sa init, sa ulan, di ba? Nagrereklamo ba pag umuulan? Yung venue nyo mainit, di ba? Minsan pag dito nasanay na sa malamig, yung walang init, kaya minsan pag medyo mainit naman yung ba't ang ganito? Ang sikip-sikip naman ng ganito. Ang dami na, So, may kita mo nag-iiba, Minsan masyado nang tinitingnan natin yung comfort zone natin, yung magiging komportable. Pag komportable, praise the Lord, Buhay ang Diyos, hallelujah, ganun agad, Pero pag mga mga pagtitiis, paghihirap, wala na, puro na lang reklamo para sabihin kayo na lang diyan. Parang hindi na ito sa Diyos kasi puro na lang pasakit, puro na lang paghihirap. Hallelujah. Talaga doon naman tayo tinawag ng Panginoon Tinawag tayo ng Diyos para sa sakripisyo. Hindi naman tayo tinawag para titingnan mo naman yung mga naglingkod sa Panginoon, di ba? Hindi naman puro tinawag tayo para puro lang sasarap, para puro lang magaganda o kaya komportable lang sa atin. Ito ay mga naglilingkod sa Panginoon Talagang dumanas Marami rin akong kasamahan ng mga preacher. Talagang dumanas naman yung sa hirap, yung sa pamilya nila, di ba? Nagrereklamo na nga yung mga anak kasi bakit puro nyug na lang yung buko na lang tsaka nyug yung kinakain nila, di ba? Pero ang sabi ng tatay niya, darating, Sabi ng mga anak niya, puro lang tayo sa darating, wala namang dumarating, Pero nagpatuloy pa rin siya sa Panginoon. O ano ngayon yung mga anak niya? O mga iba, engineer, di ba? Yung iba, naging seaman, naging professional yung mga anak niya. O, di ba? Ganun talaga ang buhay mga kapatid kasi minsan tinitignan lang natin yung dinananas natin ngayon nakahirapan Pero hindi natin nakikita na sa kabila ng kahirapan nakaka-survive tayo araw-araw. Hindi natin nakikita yung mga biyayang yun. Iba kasi bakit? Kasi tinitingnan lang natin
yung pinagdaraanan natin na pagsubok, di ba? So may kita natin, agad nilang iniwan yung kanilang ginagawa, no? Nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Tapos sabi doon, nagturo sa mga sinagoga, ipinangaral yung mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. No? Pinagaling ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Diba? Makikita natin, napakalaga kasi ng pangangaral. No? We are called to preach the Word of God. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang naman yung para sa mga katulad namin, nangangaral ng salita ng Panginoon. Sa bawat believers, sa bawat taong tumanggap sa Panginoon, ay may responsibilidad na ipangaral yung salita ng Diyos. Hindi man katulad namin na tumatayo sa pulpito, pero sa pamamagitan ng ating pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ano na yun pinaka powerful na preaching na yun yung pagsasabuhay, yung nagiging living Bible tayo. Diba? Yung namumuhay tayo sa salita ng Diyos, isang malaking testimony, isang malaking pagpapahayag na yun ng pananampalataya sa Panginoon. Diba? Malaki ng confession yun You confess, you declare your faith sa pamamagitan ng pagsasabuhay. Siyempre, may iba, medyo nahihiyang magsalita. Pero sa pamamagitan ng pamumuhay natin, na nagbago buhay natin, di ba? Na tayo ay namumuhay na ngayon, doon sa ilalim ng kalooban ng Panginoon, di ba? Ano na yun living testimony yun Yung tao mismo, meron ka ng message na yun di ba? Na makikita ng tao, mga kapatid. At siyempre, yung pinaka-focus doon, all the glory must be to the Lord. Diba? Kung umunlad man yung buhay natin, gumanda yung buhay natin, huwag natin man tayo magyabang. Diba? Ano pa rin natin is, nakamit natin ito, nangyari ito sa buhay natin, dahil sa biyaya ng Panginoon. Diba? At doon natin may kita yung kahalagaan ng salita ng Diyos Gumaling sa mga sakit at karamdaman. Kasi yun talaga yung kapangyarihan ng Diyos diba? Sabi doon, una sa mga Hudyo at doon sa mga Griego, sa mga Hintil, diba? Mababasa natin yan sa Romans chapter 1. Ito yung kapangyarihan ng Diyos na talagang makapagbabago, makapagliligtas ng buhay natin. So, yun lamang mga kapatid, no? Bilang tayo ay mga tinawag ng Panginoon, yun ang ating tungkulin. Ipagpatuloy yung misyon na iniwan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin na ipahayag yung gospel message, yung buhay, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Yung dahilan yon, yung purpose nyon. Kaya napakalaga yun kasi tayo mismo patunay ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen? So yun lamang mga kapatid, at nawaan Diyos patuloy magpala sa bawat isa po sa atin. God bless po sa ating lahat.